sa 48 volts, 24 volts, at 12 volts. Lalong-lalo na yung mga lithium iron phosphate, may mga BMS. So, ito yung kadalasang nararanasan. Okay, so good morning guys. This is Juan Dilusag. Once again, ay mag-update sa ating solar setup. So, alam ko nararanasan ito yung ilan na kagaya kong kinukulang sa ating storage. So mabuti na lang meron tayong mga power station na ready lang na magagamit natin kapag na short ng laman sa battery. So ito kasi ang problema ko, minsan hindi ko nami-minimize o nakokontrol ang paggamit, lalo dito sa bahay at sa kapitbahay. So dapat sa battery ay stable lang na 200 watts or below 200 watts ang overnight. So hindi na control. So ang nangyari ay yung 6 to 6 na operation niya ay kinulang. So nakababa yung ating, ayan, buo pa yung ating sandata. So pinatay ko kasi nung madaling araw, mga siguro alas 3. Ayan. Ganun kasing nangyayari kapag nasobrahan sa gamit, lalo kung kulang yung ating storage. So dapat ay sapat yung ating solar panel, sapat yung ating storage kapag sakaling sumobra yung ating paggamit. Yung kumbaga na-excite tayo masyado or na-hype masyado sa paggamit. So dito nung pinatay ko, kasi nga may ugali si POMR na kapag hindi mo siya pinatay at yung palabas pala yung araw at na-detect niya, so imbes na kakarga ay nabubunot niya yung laman ng battery. So pinapatay ko dito, pinapatay ko rin dun sa switch dito, at pinapatay ko dito sa solar para hindi siya mag-active kapag may liwanag na. So dito ko pinapatay. Kasi hindi ako masyadong mahilig uminom, kaya nandyan lang yan. Kapag may bisita, pwede nating tirahin. Okay, so yun, pinapatay ko siya kasi nga may ugali si Pau Pau na kapag ganon ay binubunot niya yung laman ng battery. So ngayon ay plus 7 na, so malakas na yan, nasa 2.6 ampere, nasa 400 watts na yung kinakarga. Eventually yung solar panel ay nasa facing backward siya ngayon kasi nga peak season ng summer. So pagdating ng tag-ulan, okay lang, sakto lang siya. Kaya lang marami ng shading kasi nga hindi pa natatanggal yung mga puno ng mangga, you know. Ayan. Tapos dito sa kabila yung nyog. So yun ang problema, storage. So buti na lang may mga ready to back up tayo. Eto, si Blue Yeti, si Thunderbox at si Apex, yun yung ginagamit namin sa loob ngayon kasi naubusan yung aming storage. So sa video na to ay hindi sayang ang ating panonood sa video na to kung sakaling meron kayong solar setup na minsan ay may lamok, minsan ay kinukulang yung ating storage, at minsan ay talagang na totally drain. Tapos ang trouble minsan na mararanasan nyo dyan ay kahit i-on ninyo yung system pero hindi niya nadedetect yung battery. Kadalasan yan sa 48 volts, 24 volts at 12 volts. Lalong-lalo na yung mga lithium iron phosphate, may mga BMS. So ito yung kadalasang nararanasan. Natutulog yung battery natin dahil nga na totally drain. So dito ang setup ko dito na mag-a-alarm siya at mamamatay ay nasa 11.4 volt yung kanyang cut off. Kaya lang nauubos siya kasi nga pag palabas yung araw, pag na-detect niya meron ng kuryente na
konti na lumalabas sa solar. So ang ginagawa niya ay nagbibip-bip siya. Patay hindi yung kanyang yung SSC. Then imbis na kumarga dahil nga sa mahina, yung 11.4 na laban ng battery inuubos niya hanggang sa maging magkaroon ng anong tawag dito, yung mag-sleep mode yung battery. So pag nag-sleep mode, kahit i-on mo ito, kahit tanghaling sa tapat, malakas yung solar panel, hindi niya ma-detect yung battery kasi nga tulog. Okay, so etong gawin ninyo. Kung 48 volt yung battery ninyo, bumili kayo sa Lazada o Shopee ng SMPS, yung regulated. Kasi nga yung battery natin na 48 volt, ang pambuhay mo dyan ay nasa 40 hanggang 50 or 56 volt ang pambuhay mo dyan. Sa 24 volt, ganun pa rin, hanggang 50 volt yung range ng ating power supply na bilhin. Yung pambuhay lang natin, guys. Pero sa 12 volt, kahit ano dyan, pwede lang. Kahit battery nga ng motor, pwede natin pambuhay yung mga ganito. Pambuhay lang natin. Kung parang sasakyan na ayaw mag-start, i-jumper lang natin. So kung may circuit breaker dito sa battery ninyo, yung ganito, may positive at negative, ayan, pupunta sa battery, negative at positive. So pag i-test nyo yan, wala talaga kahit naka-on yung hybrid natin. Kahit i-on nyo yan, wala. Kung minsan ayaw pang umandar yung kanyang MPPT kasi wala siya na-detect na battery. So ang gagawin ninyo, patayin nyo muna. Patayin nyo muna yung circuit breaker. Ayan. Then kung meron kayong power supply or may grid or may tawag dito, kahit nga grid, kahit sa grid, pag i-on mo yung ganito tapos di niya ma-detect yung battery, ayaw niya umandar kasi nga walang battery, parang wala siyang battery na detect kasi natulog yung battery. Kahit may grid, hindi niya mabubuhay yan. Ang gagawin nyo, dahil kunyari may grid, wala, sasaksak natin to power supply. Simpleng demo lang to, pero malaking tulong kaysa mag-hire pa kayo ng technician. Ganito ang ginagawa namin. Minsan dito, hindi ito tinuturo kasi nga baka madisgrasya, pero kailangan ng konting skill. So saksak mo sa grid. Ngayon mayroon ng supply. Kung 48 volt, i-adjust mo siya hanggang 50 volt yung output niya. Tapos medyo nasa siguro nasa 3 ampere lang siya. Then ang gagawin mo, yung positive, pag 48 volt pag yung positive, lagay mo sa positive yung isa, tapos yung negative sa isa. Pero naka-off yung circuit breaker. So mangyayari dyan, parang ipaprime lang niya yung battery para mabubuhay ulit yung BMS. Kasi yung BMS ang natulog, yung battery hindi po. Natulog lang yung BMS to protect na hindi ma-drain hanggang 0%. Kasi sa battery natin, pag na fully drain na tinatawag natin, meron pang 10% na natitira dito. Ayan, yung 90% yung nagamit natin. Ayan, so pag nabuhay na natin, active na yung BMS, saka natin siya i-on. Tapos i-on natin yung solar panel natin. Active natin ganun. Automatic na po yung SSC at yung solar panel na madedetect niya, kakarga na siya. So simple lang po. So hindi mo na kailangan buksan. Dito naman, dito ko lang tinutusok ko. Ayan, ginajag ko lang dito para ginajumper ko na. Pag nabuhay na, on na lahat, then all the way, pwede nang gamitin. So pwede na siyang gamitin. Ayan, sarap diba? So naka 45 kilowatt na kami. So ang laking tipid niyan. Simula nung nilagay ko to, hindi pa natin idagdag yung tatlong araw, ay tatlong linggo ba na blackout. So ang gagawin, blackout.
So ganun lang guys, kung 24 volt i-set mo hanggang 28 volt, 25 volt o basta hindi siya range ng 30 kasi nga meron siyang BMS masisira pag 24 volt. 25, 26, 27. Pag 12 volt naman di siya maselan, kahit 13 volt, 16 volt pwede lang yan. Mag-series ka ng tatlong mag-series ka ng ng 1.5. Yan, hanggang mabuo hanggang 12 volt. Kung meron kang power bank na hindi ginagamit, di mag-series ka ng tatlo. O, yun ang pang-jug. Wala pang prime mo lang. So, napakalaga na meron kang palaging, meron kang palaging power station. Ito yung pinaka-affordable, si Light Thunderbox. So, ito yung ginagamit ko na pambuhay dyan kasi meron siyang, muna kailangan, power supply. Meron siyang DC output dito, so napakagulo yung lamesa ko. Yan yung ginagamit, DC out, DC in, DC out. Extension niya kung sakali may battery ka, gusto mo gamitin ng long period, siyang gamitin. Pero ito yung ginagamit kong pambuhay kaysa gumamit pa ako ng ibang device kasi wala na. So ganoon lang siya guys. So dito meron akong stable na, siguro patay natin. Meron akong stable na load dito na buhay yung yung micro inverter. Ayun o. So meron akong stable dito na 95 watts, 96 watts. So pag gabi yan, dahil nga sa hindi na active yung ating micro inverter, may dadagdag yung buo na yan. So plus, kapitbahay, dito sa bahay. So 200, may kahapon niya tumabot pa ng 400 kagabi. Kaya na out of use yung ating battery. So yun na natin ulit. Okay. So ayan. May na po yung araw. Oh, ayun na. Ito naman ang sakit ni Pau Mister. Kaya pag may papalit na ako dito, pag buhay na si tatanggalin ko na. Bebenta ko na to, full set na to. Bebenta ko na to. Kasi nga delikado to eh. Para sa mga lang, mga light na pwede pagtiyagaan. Sayang din naman. So yun ayaw niyang mag-activate ayun, bumagsak na. Kanina ayaw nagbiblink-blink lang siya. So yun ang dito. Okay. So yun guys ang update na kapag nararanasan nyo yung karamihan na may ganito, may setup na ganito. Karamihan na may setup ng hybrid inverter, lalo kung lithium iron phosphate yung ginagamit, karamihan ay natutulog kahit gaano kalaking kanyan, kahit gaano kalaking battery pack. Minsan yung modular bigla matutulog yung isang set, dalawang set, tatlo. Bakit parang kinulang? Yun pala, tulog yung iba na nag-sleep mode siya nung nakaraang na-drain silang lahat. Okay, so sa susunod video na naman, maraming salamat.